blood can make the vilest sinner clean. And I know. Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Ang awitin po na inyong narinig ay Yes, I Know by Guy Penrod sa kanya pong album, The Best of Guy Penrod. Kumusta na po ang ating pagkakape? Sana po ay nainitan po ang ating tiyan sa umagang ito. At sa wala pong pagtatagal ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Juan, Book of John, chapter 17, verses 6 hanggang 9. No? Aklat po ng Juan, chapter 17, verses 6 hanggang 19. Ito po ang pagkasabi sa atin pong salin. Ito yung pananalangin ni Jesus para sa kanyang mga alagad. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Sapagkat itinuro mo sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon ako'y papunta sa iyo. Alis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa. Kung paanong tayo iisa habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ako'y papunta na sa iyo, at sinabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan, upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita, at kinapupuutan sila ng sanlibutan. Tulad ng hindi makasanlibutan, sapagkat hindi na sila makasanlibutan tulad kung hindi makasanlibutan. Hindi ko idinalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kung hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamagitan ng katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman isinugo mo sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Nabasa po natin ang salita at panalangin ng ating Panginoong Hesukristo para sa kanyang mga alagad. At ang pag-usapan po natin ngayon ay stop pretending. Yung pagpe-pretend, no? Because during this time, maaari sa panahon ni Jesus Christ, itong mga disipulo niya ay faithful sa kanya. But when the devil comes, of course, the devil strike us in different way, no? And makes us become pretenders, no? Kaya nga may isang awitin na great pretender, di po ba? We have to stop being pretender because we have to live a Christ-like life every day, in every aspect of our life. Tulad ng mga disciples, sinabi nga ni Jesus Christ sa verse 15 doon, no? I pray not that thou shouldest take them out of the world, but thou should keep them from the evil. Bakit? Anong ginagawa ng evil? It keeps the Christian doing the wrong thing, na they are doing Christian during Sundays, but the rest of the days, they are not. So what is the point that is being presented here? Simple. Jesus is praying that his disciples would live a lifestyle, not of the worldly lifestyle, but a lifestyle that God
lifestyle that God would be pleased, no, sa araw-araw nilang pamumuhay. Church, this is my challenge. We are no longer children. When I was a child, I spoke as a child, I understood as a child, but when I became a man, I put away childish things. Ano palang ginagawa ng childish things? They are pretending. They are pretending things, kahit nasa bahay sila, yung karton ginagawang sasakyan, pretending, no? Kahit anong bagay, nag-iisip sila, nasa zoo sila, but we are no longer children, thinking and pretending things. I hope we are not pretending, church. We have to live the right living, and we have to live Christian, not only on Sundays, but the rest of the days. Tulad ng kanyang mga disipulo, he said, Lord, huwag mo sana pahintulutan na ang kaaway ang maglagay nito sa kanila. What do I mean with this? Church, the devil is trying to catch us. He is a roaring lion seeking whom he may devour. Ibig pong sabihin, nag-aantay lang siya kung kailan tayo titirahin. But always be in prayer. Always seek the Holy Spirit. Live the life, not of a pretentious life, not of a pretender, but live a life that is well-pleasing before the Lord. Give you my praise, and because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I'll worship you because of who you are. Minsan po nagbabalik ang inyong lingkod para po sa pagpapatuloy sa ating Stop Pretending. Isang point po na gusto kong iparating dito is ganito. We are not of the world, though we are in the world. Kahit nandito tayo sa sanlibutan, tulad na sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga sa Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, they are in this world, but we are not of this world. Maging ako man din, sinabi ni Jesus Christ, hindi ako makasinlibutan. Church, we are living in this world, but we don't have to live in the style of this world. Live a godly lifestyle and not in conformity to the worldly style. Yun po ang pangalawang point ko. Even though we are in this world, but we don't have to live in conformity to this world. What do you mean by conformity with the world? Conformity with the world means kung anong lifestyle siyang sinusunod natin, no? Kung ano ang pamumuhay ng worldly, siya rin ginagaya natin. Halimbawa, even, porque ba accepted na yung pag-aasawa ng lalaki sa lalaki, tanggapin na rin natin. Yun po yung isa sa mga point of view ko doon, no? Porque ba katanggap-tanggap ng pagsisinungaling, gagawin na rin po ba natin? That is the worldly or conformity to the world. We don't have to do that. As a Christians, we have to live Christians whatever day they are. Even though it's not Sunday, even though it's Monday, Tuesday, Wednesday, kahit hindi Sunday, kahit hindi Friday, we have to live in the lifestyle that is well-pleasing before the Lord. Another point po, stop being a Christian on Sundays only, but live Christian the rest of the days. Yun po yung madalas ko sinasabi kanina. We have to live a Christian not only on Sundays, but the rest of the days. God has placed us here to make a difference in our world, as He protects us from falling for the wiles of the evil one. He wants us to live by the same consistent standards in every aspect of our lives, not just on Sundays. Nais kong iparating that God wants to protect us tulad ng kanyang ginagawa sa kanyang mga disipulo. He is protecting His people from falling. He is protecting them from the wiles of the devil, tempting them to fall away from the faith. Another point po, stop pretending to be a Christian, but to be one. Let the Spirit of Christ dwell in our hearts. Nais ko iparating na hindi na dapat mag-pretend tayo as a Christian. We have to be one. To be a Christian in our lives. Hindi lang pretending, but be one. Some people have heaven in their tongues, but the world are in their hearts. Sa kanilang dila, Kristiyano, pero sa puso ay makamundo. Minsan po, dumarating yan sa buhay natin. But we have to let the Spirit of God dwell in our hearts. Stop pretending. Let the Spirit of God dwell in our hearts. God bless po at magandang umaga once again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'd simply say every bad